Sabi nga nila, ang mga pinakamagandang kwento ay hindi nangyayari sa araw kung kailan abala ang mundo, kundi sa oras ng katahimikan, oras ng madaling araw kung saan ang tanging iilang ilaw ng karenderya, mga naglalamay at ilang jeep ang saksi. Doon ako unang nadapa sa kakaibang karanasan. Hindi dahil lasing ako, kundi dahil ginising ako ng isang ngiti. 2:00 ng umaga. Antok na antok ako. Galing sa overtime pero wala akong choice kundi ang dumaan sa paborito kong tambayan, Angel's Burger. Hindi lang dahil buy one take one, kundi dahil doon ko nararamdaman na may kasama ako kahit ang buong mundo ay natutulog. At doon sa maliit na pwesto, nakatayo siya. Nakaputing t-shirt na may mantsa ng ketchup sa gilid. Pawisan pero ang ngiti parang panalo na kahit hindi ko pa nauubos ang burger. Siya si Apollo. Ang tao na sa unang tingin pa lang alam mong may kwento. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, simula nung gabi na yon, mas naging masarap ang burger tuwing madaling araw. Sandy, 2 cheeseburger na naman. Tanong niya, sabay abot ng tissue. At eto, napangiti ako. Oo, pero wag mo kong husgahan ha. Alam mo naman, buy one take one dito. Sayang din kung isa lang. At eto, tumawa siya, yung tipong halakhak na kahit antok ako, bigla akong nagising. Sa umpisa, simpleng kwentuhan lang. Kamusta yung ship ko? Kamusta yung gabi niya? Ilang customer na yung dumaan pero habang tumatagal parang naging ritual na namin ng madaling araw na yun. Parang ako na yung kape niya at siya naman ang gatas ko. Hindi kumpleto kung wala ang isa. Habang nakasandal ako sa gilid ng maliit na stall, kumakagat sa mainit pang burger, napansin kong iba yung titig niya. Hindi lang basta stop o customer. Iba yung tipong nag-aabang at sa bawat kagat ko, para bang siya ang yung nabubusog. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng pagkukwento ng lahat, pero alam kong dito nagsimula. Isang burger na buy one take one at isang lalaking hindi ko in-expect na magiging dahilan kung bakit lagi akong gigising ng oras ng gabi. Hindi ko alam kung masarap lang talaga yung burger o masarap lang yung kasama ko habang kumakain. Kasi mula nung unang gabi na nakilala ko si Apollo, may mga kakaibang dahilan na akong tumambay doon tuwing 2:00 ng madaling araw. Pagdating ko sa stall, halos automatic na ang eksena. Nakangiti na siya, parang may inaabangan. Uy, andito ka na naman. Bati niya. Sabay tayo ng tuwid at ayos ng buhok. Siyempre, hindi kompleto yung gabi ko kapag wala kang burger na binabalot. Burger lang ba? O ako rin. Wiga niya sabay kindat. Pero natawa ako. Sa totoo lang, kinabahan din kasi first time kong narinig na medyo personal yung biro niya. Nagpanggap na lang akong busy sa cellphone para hindi mahalata na namumula ako.
Habang inaabot niya yung buy one take one kong cheeseburger, huminto sandali yung kamay niya. Parang sinadya. Nagtagal ng ilang segundo bago niya tuluyang iniabot. At sa segundong yun, pakiramdam ko, tumigil ang mundo ko. Antok ka na? Tanong niya. Oo eh. Pero ikaw yung pampaalis ng antok ko. Nasabi ko yun nang hindi iniisip. Bigla ko na-realize. Teka, parang mali yata. Tapos itong ngumisi siya. Sabi niya, talaga? Eh di kailangan ko palang laging gising para hindi ka antokin. At doon sa maliit na stall na amoy tinapay, mantika at ketchup, unang beses kong naramdaman na hindi na lang burger ang dahilan ng pagpunta ko. Simula noon, hindi na laging basta transaksyon ng bawat madaling araw, naging kulitan, kwentuhan at minsan banayad na titigan na tila may gustong sabihin pero hindi mailabas ng bibig. Hindi ko na namalayan na naging habit ko na pala. Ang gumising o minsan magpuyat lang para lang makarating sa Angel's Burger ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Kung tutuusin, pwede naman akong bumili ng burger sa iba o sa umaga para fresh. Pero iba kasi kapag kay Apollo. Para bang hindi burger ang binibili ko, kundi oras na kasama niya. Pagdating ko, ando na agad siya. At hindi lang basta nakatayo. Parang nakahanda na lahat. May nakatabing 2 burger sa gilid. Parang inaabangan ako. Uy! Bati ko. Kala ko di ka na darating. Sagot niya, sabay abot ng burger. Kanina pa ako nagtabi ng isa para sa'yo. Napangiti ako. Tapos sabi ko, special customer ba ako? Gumisi siya, sabi niya. Special lang. Eh di sana all. Natawa ako. Pero sa loob-loob ko, kinikilig ako ng sobra. Habang kumakain ako, nagkukwento siya tungkol sa mga kakaibang customer niya. May isang bumili ng burger tapos nakatulog habang hinihintay lutuin. Meron naman nag-request ng walang ketchup, walang mayonnaise, walang cheese. Tinapay lang. Tawang-tawa ako sa kwento niya. At napansin ko na kapag ako yung kasama niya, parang siya rin yung gising na gising kahit oras na. Alam mo, Sandy? Bigla niyang sambit habang nagbabalot ng panibagong burger. Ikaw lang yata yung customer na hinihintay kong dumating kapag wala ka. Parang mas mabigat yung shift. Napatingin ako. Simple lang yung sinabi niya pero ang bigat sa dibdib ko. Yung tipong hindi mo alam kung biro lang ba o totoo. Kaya ang nasabi ko lang, ganun, di lagi na lang akong pupunta para hindi ka mabigatan. Sabay naming tawa pero sa likod ng mga tawa namin, may lihim na kilig na pilit naming tinatago. At doon ko na-realize, ito na yata yung tinatawag na date. Hindi sa restaurant, hindi sa coffee shop, kundi sa isang maliit na burger stall sa tabi ng kalsada. Madaling araw na naman. Sa totoo lang, hindi na ako nagugutom tuwing alas 2. Pero kahit busog pa ako, mula sa dinner, napipilitan akong lumabas. Hindi dahil sa burger, kundi dahil kay Apollo. At gaya ng inaasahan, ando na naman siya.
Nakalin sa maliit na counter, hawak ang spatula, parang laging handa. "Uy, late ka ngayon ah," sabi niya, kunwari nagtatampo. "Traffic?" Biro ko naman. "Traffic? 2:00 ng umaga." Wiga niya, sabay taas ng kilay. Medyo natawa ako, tapos sabi ko, kasi iniisip ko pa kung talagang gutom ako o gusto lang kitang makita." Napangiti siya ng malalim. Tapos sabi niya, "Buti na lang burger ang dahilan mo. Akala ko, ako." Tumawa ako pero ramdam kong namula yung pisngi ko. Pinagtaguan ko sa kagat ng burger yung kaba ko. Habang kumakain, bigla siya nagsalita. "Sandy, seryoso kung papipiliin ka, burger na buy one take one o ako na buy one take one din?" Napalingon ako agad. Sabi ko, "Ha? Ano raw?" Tapos ngumisi siya ng pilyo. Sabi niya, Oo, isipin mo. Pag ako, buy one take one din. Pag ako, may kasama ka agad sa loyalty card." Tapos sabi ko naman, "Loko ka." Pero sa totoo lang, gusto ko sanang sabihin, ikaw yung pipiliin ko kahit walang promo. Pero hindi ko nasabi. Tumawa na lang ako ng malakas para matakpan yung totoo kong nararamdaman. At siya, ngumisi ulit, yung ngiting parang alam niyang hindi burger ang dahilan kung bakit bumabalik-balik ako gabi-gabi. At mula noon, bawat madaling araw na dumadaan, pakiramdam ko, mas lumalapit kami sa isang bagay na hindi na lang basta kwentuhan sa burger stand. Hindi lahat ng gabi puno ng kwentuhan. Minsan may mga gabing sapat na yung katahimikan. At yun ang nangyari nung madaling araw na yun. Dumating ako ng mas maaga kaysa dati. Mga bandang 1:45 a.m. Halos wala pang tao sa kalsada. At gaya ng nakasanayan, nandun si Apollo. Imbes na bungad ng biro o tawa, simpleng ngiti lang yung iniabot niya. "Maaga ka ngayon," sabi niya. Hindi ako makatulog. Sagot ko sabay upo sa maliit na bangko sa gilid ng stall. Tahimik lang siya habang nagluluto. Ako naman, nakamasid lang. Kung gaano siya maingat sa pagbabaliktad ng burger, kung paano siya tumatawa mag-isa kapag nalalaglag yung mantika, kung paano siya nag-aayos ng wrapper na parang art piece. Wala kaming masyadong pinag-usapan, puro simpleng tinginan lang, yung tipong magtatama yung mga mata namin tapos pareho kaming ngiiling o ngingiti na parang nahuli sa akto. Pag-abot niya ng burger, hindi niya agad binitiwan. Nagtagal ng ilang segundo bago ko tuluyang nahila mula sa kamay niya. Ang lapit ng mukha niya. Ramdam ko yung init ng hininga niya kahit amoy mantika at sibuyas ang paligid. "Antok ka pa?" tanong niya. Ngumiti ako. Sabi ko, Hindi. Basta andito ako. Hindi ako inaantok." Hindi na siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Yung titig na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Ako naman, hindi ko alam kung kakain ba ako kaagad ng burger o tititig lang din sa kanya hanggang sumikat ang araw. At doon ko na-realize, minsan hindi pala kailangan ng salita para maintindihan na may espesyal na nangyayari.
Sanay na ako tuwing 2:00 ng madaling araw para bang kami na lang ni Apollo yung gising sa mundo. Pero isang gabi paglapit ko sa Angel's Burger, may nauna na. Isang babae, medyo bata, naka-short, halatang galing sa inuman. Nakahilig siya sa counter habang nakikipagkwentuhan kay Apollo. Tawa sila ng tawa. Para akong biglang nanlamig. Di ko alam kung lalapit ba ako o babalik na lang sa bahay na gutom. Pero syempre, naglakad pa rin ako. Ayaw ko namang ipakitang apektado ako. Oh, Sandy. Bati agad ni Apollo. Parang automatic. Akala ko hindi ka na darating. Syempre, hindi pwedeng mawala yung suki mo. Sagot ko kahit pilit ang ngiti. Napatingin sa akin yung babae. Uy, suki ka pala rito. Ako rin eh. Pero minsan lang. Ngumiti lang ako. Gusto kong sabihin, oo pero ako yung hinihintay niya gabi-gabi. Habang niluluto ni Apollo yung burger ko, napansin kong mas matagal siyang nakikipag-usap sa babae. Nagkukwento siya tungkol sa mga customer, tungkol sa antok niya, tapos tawa sila ng tawa. Ako naman nakaupo lang sa gilid, pinipisil-pisil ang wrapper ng burger na hawak ko. Pagalis ng babae, saka lang siya bumaling sa akin. Uy, sorry ah. Nahuli ka palang dumating. May order siya eh. Tapos nagkwentuhan lang kami. Wika niya. Sagot ko naman, okay lang. Madami ka talagang pinapasaya dito. Sabay kagat ng burger. Napatingin siya sa akin ng diretso. Tapos sabi niya, hindi lahat. Ikaw lang yung gising ko sa madaling araw, Sandy. Natigilan ako. Gusto kong ngumiti. Gusto kong magbiro. Pero natulala lang ako. Kasi sa simpleng linyang yun, nawala lahat ng selos ko. At naisip ko, baka nga hindi lang ako customer para sa kanya. Alas 2 na naman ng madaling araw pero ngayong gabi, hindi lang burger ang dala ko. Bitbit ko rin ng 2 baso ng kape mula sa 24 hours convenience store. Naalala ko kasi yung mga kwento ni Apollo. Lagi siyang antok tuwing duty pero pinipilit niyang magpuyat. Paglapit ko sa stall, nakasandal siya halatang pagod. Nakatulog pa nga yata sandali kasi nagulat siya nung marinig ako. Uy, para sa'yo, sabi ko, sabay abot ng mainit na cup. Tinitigan niya ako, medyo gulat. Tapos sabi niya, ano to? Kape, para hindi ka antukin habang pinipilit mong ngumiti sa mga lasing na customer. Biro ko. Ngumiti siya yung tipong genuine ng ngiti. Tapos sabi niya, grabe. First time akong may nagdala ng kape dito. Seryoso, Sandy, ang bait mo. Umupo ako sa gilid habang binubuksan niya yung cup. At habang umiinom niya yung kape, doon ako napatingin sa kanya ng matagal. Di ko alam kung dahil ba sa ilaw ng poste o dahil sa pawis na kumikintab sa noo niya. Pero parang mas lalo siyang nagiging totoo sa paningin ko. Hindi na lang stop ng Angel's Burger kundi isang taong dahan-dahan kong gustong makilala pa. Tapos sabi niya, alam mo, lagi kong iniisip kung bakit ka ba laging nandito. Hindi ka ba nahihirapang gumising ng ganitong oras?
At eto, napangiti ako. Sabi ko naman, sanay na, tsaka masarap yung burger mo. Napailing siya, sabay kindat. Tapos sabi niya, burger lang ba talaga? Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya natawa na lang ako, tuminom na lang ng sarili kong kape. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi burger ang hinahanap ko tuwing madaling araw. Siya. Siya yung hinahanap ko. At sa gabing yun, habang sabay kaming umiinom ng kape at kumakagat ng burger, ramdam ko na parang may binubuo kaming mundo na kami lang nakakaintindi. Tahimik, simple, pero totoo. Isang madaling araw habang kumakagat ako ng burger at siya naman ay nag-aayos ng wrapper. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Yung tipong walang pasabi, parang may nagbukas ng gripo ng langit. Ay, grabe, sabi ko habang agad na tumakbo papasok sa ilalim ng maliit na bubong ng stall. At ito, tumawa si Apollo. Sabay hila sa akin papalapit. Dito ka lang, baka mabasa ka. At doon ko na-realize, sobrang liit pala ng bubong ng stall. Kung hindi kami magdidikit ng katawan, siguro mababasa pa rin kami ng ulan. Kaya yun, halos magdikit yung balikat namin. Ramdam ko yung init ng braso niya kahit malamig ang hangin. Tahimik lang kami saglit habang pinapanood ang malakas na ulan. Ang tanging tunog ay yung pagbagsak ng patak ng sayero at yung mabilis na tibok ng puso ko. Alam mo, Sandy, bulong niya. Halos nakadikit na yung labi niya sa tenga ko. Butin lang at laging nandito ka. Kung hindi, siguro mas malungkot yung trabaho ko. At eto, napalunok ako. Sabi ko naman, ako, kung hindi kita nakilala, baka hindi na rin ako bumabangon ng ganitong oras. Napatingin siya sa akin at sa sobrang lapit namin, ilang pulgada na lang yung pagitan ng mukha namin. Maramdam ko na yung init ng hininga niya, kahit amoy mantika at kape pa. Pareho kami natahimik, yung tipong kahit isang kilos lang, pwedeng may mangyari. Pero bago pa man umabot sa ganun, biglang may dumaan na isang tricycle na sobrang ingay ng tambutso. Sabay kaming natawa at natapos ang tensyon. Buy one take one, biro niya, sabay ngiti. Tapos sabi pa niya, ikaw at ako, kasama sa promo ng ulan. Napatawa na lang ako, pero sa loob-loob ko, sana nga. Sana nga. Madalas kong iniisip kung hanggang saan naabot yung madaling araw namin ni Apollo. Kung habang buhay na lang ba tong kwentuhan sa burger stand o may patutunguhan pa. Pero isang gabi, siya na mismo ang sumagot. Pagdating ko, wala na siyang biro. Tahimik siyang nakatayo. Parang may mabigat na iniisip. Uy, okay ka lang? Tanong ko sabay upo sa bangko. Huminga siya ng malalim, tapos sabi niya, Sandy, pwede ba akong maging honest sa'yo ngayon? Siyempre kinabahan ako. Sabi ko, ano yun? Tumingin siya sa akin ng diretso, yung titig na hindi mo pwedeng takasan. Sabi niya, lagi kitang hinihintay. Hindi dahil customer ka, hindi dahil bumibili ka ng burger. Hinihintay kita kasi ikaw yung dahilan kung bakit kaya kong magpuyat gabi-gabi. Ikaw yung gumigising sa akin, sa antok. Ikaw yung nagpapagaan ng trabaho ko. Ikaw yung dahilan. Para ako natulala.
Di ko alam kung sasagot ba ako o hahayaan ko lang muna siyang magsalita. Sabi pa niya, alam kong baka magulat ka. Pero totoo eh. Hindi na burger ng buy one take one sa akin. Ikaw at ako na. Tumawa ako na mahina. Hindi dahil sa biro kundi dahil sa sobrang kaba at saya. Sabi ko, alam mo ba? Akala ko ako lang yung ganun. Araw-araw iniisip ko kung bakit ako pumupunta dito. Pero ngayon lang naging malinaw. Ikaw pala yung hinahanap ko. Hindi yung burger. Ngumiti siya sabay hawak sa kamay ko sa ibabaw ng mesa ng stall. Mainit yung palad niya kahit malamig ang hangin ng madaling araw. At least ngayon wala nang promo. Totoo na tayo. Bulong niya sa akin. At doon sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste at sa gitna ng amoy mantika at tinapay, nag-umpisa ang kwento namin. Hindi na lang bilang customer at staff, kundi bilang dalawang taong parehas na bumigay sa pakiramdam na matagal na naming tinatago. Kung tatanungin mo ako kung saan nagsimula ang lahat, sasabihin kong sa isang burger stall na bukas ng 10 oras ng gabi. Doon sa amoy ng mantika, sa ingay ng yero, kapag bumubuhos ang ulan, at sa lamig ng madaling araw, doon nagsimula ang isang kwento na hindi ko inakalang magiging amin. Hindi na lang basta buy one take one ang dahilan ko para gumising ng 2:00. Kasi sa bawat paglapit ko sa Angel's Burger, may naghihintay. Hindi ng bayad, hindi ng sukli, kundi ng presensya ko. Si Apollo. Naalala ko pa yung unang beses na nagkatinginan kami. Yung tipong simpleng transaction lang dapat pero may kuryente sa pagitan. Sunod-sunod na gabi, naging ritual, kwentuhan, kulitan, tawanan. Hanggang sa dumating yung mga gabing tahimik lang pero sapat na. Hanggang sa dumating yung gabing hindi na kinaya ng puso niya ang magtago. At doon siya umamin, doon ko narinig yung salitang matagal ko nang inaasam. Na hinihintay niya ako, na ako yung dahilan kung bakit kaya niyang lumaban sa antok. Na ako yung nagpapagaan ng gabi niya. Simula nun, hindi na lang basta staff at customer yung tinginan namin. Hindi na lang basta transaction ng bawat abot ng burger. Kasi sa bawat wrapper na binabalot niya, parang may isang kasamang pangakong hindi matatapos kahit mag-iba ang oras, kahit magsara pa ang stall. Alam mo kung anong natutunan ko? Na minsan, ang pag-ibig, hindi mo makikita sa magagarbong lugar, sa mamahaling restaurant, o sa romantikong coffee shop. Minsan nandun lang siya, sa isang maliit na burger stand sa tabi ng kalsada, sa oras na kung kailan tulog na ang buong mundo. At ang gising ay kayo lang. Ngayon tuwing tatanungin ako ng mga kaibigan ko kung bakit buy one take one pa rin ang paborito kong combo, simpleng sagot lang. Kasi dun ko siya nahanap. At hanggang ngayon, buy one take one kami. Ako at siya magkasama forever. At sa huli masasabi ko, hindi lang burger ang natikman ko sa Angel's Burger. Natikman ko rin ang isang pagmamahal na totoo. Simple pero sapat para punuin ang mga madaling araw ko ng kulay at init. Ito ang aking kwento. Ako si Sandy. At ito ang kwento namin ni Apollo. Ang kwento ng isang buy one take one na pagmamahal.
Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.